Masiglang awitan ang tagapagligtas. Itong Diyos ni Jacob, awitan may galak. Mawit sa saliw ng tamburin, kasabay ng tugtog ng lira at alpa. Hipan ang trompeta tuwing magdiriwang, kung buwan ay bagot na sa kabilugan. Pagkat sa Israel ito'y isang utos, batas na ginawa ng Diyos ni Jacob. Sa mga hinirang ang utos dit ito ang sila'y ilabas sa bansang Ehipto. Who am I that the highest King would welcome me? I was lost, but He brought me in. Oh, His love for me. Oh, His love for me. Who
the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. Realize He has ransomed, His grace runs deep. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, He died for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. Oh, I am who you say I am. Who the Son
Tayo po'y manalangin. O Diyos na makapangyarihan, kami patuloy na inyong pangunahan, maging sa mga aming nararanasan, Panginoong Diyos, na mga pagsubok. Patuloy naming dinadalangin na kami ay inyong pagtagumpayin. Patuloy, O Diyos, na kami ay pangunahan. Gayon din naman, Panginoon, patawarin sa aming mga kasalanan. Dinadalangin po namin, Panginoong Diyos, na ang inyong banal na Espiritu ang siyang manguna sa amin sa pananambahang ito. Patuloy, alalahanin namin ang inyo pong pagdating ay amin pong salubungin. Na ang puso namin ay nasa inyo, O Diyos. Patuloy na kayo ang aming sambahin. Muli, sa inyo namin binabalik ang papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Mula kay Pablo na tinawag ayon sa kalooban ng Diyos upang maging apostol ni Kristo Jesus, at mula kay Sostenes na ating kapatid, para sa Iglesia ng Diyos na nasa Corinto, sa mga tinawag upang maging kabilang sa sambayanan ng Diyos sa pamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo Jesus. gayon din sa lahat ng tao na nasa lahat ng dako na tumawag sa pangalan Heso Kristo, na Panginoon nating lahat. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at mula sa Panginoong Heso Kristo. Lagi akong nagpasalamat sa Diyos dahil sa mga pagpapalang ibinigay niya sa inyo sa pamagitan ni Kristo Jesus. Dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo, kayo ay naging masagana sa lahat ng bagay, maging sa pananalita at sa kaalaman. Ang katotohanan tungkol kay Kristo ay pinagtibay sa inyo, kaya't hindi kayo nagkulang sa mga pagpapala habang hinihintay ninyo ang pagbabalik ng ating Panginoong Kristo. Kayo'y gagawin niyang matatag hanggang wakas, upang matagpuan kayong walang kapintasan sa araw ng ating Panginoong Heso Kristo. Tayo pong lahat, tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang makiisa sa Kanyang anak na si Heso Kristo na ating Panginoon. If ever there was a year we needed Advent, this is the year. We hardly know how to describe the year we have lived through. We hesitate to reflect on all the mess around us in 2020. All we know is that nothing seems right. Nothing seems like it used to be. Nothing. We need Advent. The prophet Isaiah cried out for us, "O that you would dare open the heavens and come down, to make your name known, so that nations may tremble at your presence. So tear through the mess, O Lord, and come down to us again. We long to be your people, a people of hope." We light this first candle as a sign of our hope. Hope that you can meet us even in the mess of our world. Hope that you still see us, though we feel we are lost in the rubble. Let this light be the guide that brings us to Emmanuel once more. O come, Emmanuel.
Pagbasa ng banal na kasulatan ay matatagpuan sa Mark chapter 13 verses 24 hanggang 37 at ganito pong sinasabi. Subalit sa mga panahong iyon, pagkatapos ng kapighatiang iyon, magdidilim ang araw, hindi na magliliwanag ang buwan. Malalaglag mula sa langit ang mga bituin at magugulo ang mga kapangyarihan sa kalawakan. Pagkatapos makikita nilang anak ng tao na dumarating na nakasakay sa alapaap, may dakilang kapangyarihan at karangalan. Susuguin niya ang kanyang mga anghel sa 4 na sulok ng daigdig upang tipunin ang mga ito, ang mga hinirang ng Diyos. Unawain ninyo ang aral mula sa puno ng igos. Kapag magulang na, ang mga sanga nito ay nakakadahon na. Alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayon din naman, kapag nakita ninyong nangyayari na ang mga bagay na ito, malalaman ninyong malapit na ang kanyang pagdating, siya ay paparating na. Tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng ito bago pa mamatay ang mga taong nabubuhay ngayon. Lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang aking mga salita ay mananatili magpakailanman. Ngunit walang nakakaalam ng araw o ng oras na iyon, kahit ang mga anghel sa langit o ang anak man. Ang Ama lamang ang nakakaalam nito. Mag-ingat kayo at maghanda dahil hindi ninyo alam kung kailan ito mangyayari. Ang katulad nito ay isang taong maglalakbay sa malayo, iniwan niya ang kanyang tahanan sa pamamahala ng kanyang mga utusan. Binigyan niya ang bawat isa sa kanyang gawain at inutusan niya ang tanod na magbantay. Gayon din naman, magbantay kayong lagi dahil hindi ninyo alam kung kailan darating ang Panginoon ng sambahayan. Ito ay maaaring sa takip silim, sa hating gabi, sa madaling araw o kaya sa umaga. Baka siya'y biglang dumating at maratnan kayong natutulog. Ang sinasabi ko sa inyo ay sinasabi ko sa lahat, maging handa kayo. Pagpalain po tayo sa pagkabasa ng banal na kasulatan. Sa pumuling mapagpalang linggo ng umaga sa ating lahat. Ngayon po ang ating unang linggo sa ating panahon ng Adbyento o ang tinatawag po nating pagdatal. At na may dadnan kayo ng salita ng ating Panginoon ngayong umaga na punong-puno ng anticipation sa mga pagpapala ng mga biyaya na mula sa ating Panginoon, lalo na tayo ay naghahanda sa coming pagdatal ng ating Panginoon, pagdating ng mga blessings sa ating mga buhay. Handa po ba kayo na dumating ang mga pagpapala, punong-puno ng mga pagpapala ng ating Panginoon? At handa ba tayo na salubungin ang lahat ng ito na mayroong pagpapasalamat, salubungin na mayroong pagkilala sa kabutihan ng ating Panginoon. At ganoon din nalalapit ang ating Kapaskuhan. At narito po ang ating salita ngayong umaga na hango sa ating Ebanghelyo na ating napakinggang binasa sa atin ng atin pong diakonesa. Tayo ay sa mandaling manalangin. Dakila naming Diyos, sa oras na ito kami ay dumudulog po sa inyo upang hilingin na ang mga sandaling ito ay mangusap po kayo sa amin sa pamagitan ng inyong salita na amin ngayong pagbubulay-bulayan sa
pangalan ni Jesus at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, hinihiling namin ito. Amen. Ang mga talata po natin, simula pa nung mga nakaraang linggo hanggang ngayon, ay tumutukoy sa pagdating o coming ng ating Panginoon. At dito po sa Marcos 13:24-37, ito po ang patuloy na nakasaad po dito. At sa bandang huli, ang sinasabi niya ay maging handa kayo lagi. Sa pagkakataong ito, nais ko pong ang ating bigyan ng diin sa ating mensahe ay ang mga sulat ni Pablo, yung pong ating binasa kanina sa ating sagutang pagbasa dito po sa unang Korinto chapter 1, at doon po ako sa verse 4 to 9, no? Hindi po lahat. Doon lamang po sa talatang 4 hanggang 9. At basahin kong muli, sabi nga, lagi akong nagpapasalamat sa Diyos dahil sa mga pagpapalang binigay niya sa inyo sa pamagitan ni Kristo Jesus. Dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo, kayo ay naging masagana sa lahat ng bagay, maging sa pananalita at sa kaalaman. Ang katotohanan tungkol kay Kristo ay pinagtibay sa inyo, kaya't hindi kayo nagkulang sa anumang pagpapala habang hinihintay ninyo ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Yan, binanggit po muli dito ang pagbabalik. Sa talatang 8, kayo'y gagawin niyang matatag hanggang sa wakas o hanggang wakas upang matagpuan kayong walang kapintasan sa araw ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang makipag-isa sa kanyang anak na si Hesukristo na ating Panginoon. Ang mga talata pong ito ay binuksan, no, ni Pablo ang kanyang statement na ito sa diwa ng pagpapasalamat with the word of thanksgiving. Alam nyo, ito po ay isa sa kanyang katangian. Isang katangian na nais na makita sa mga mananampalataya. Sabi nga sa verse 4 ay, lagi akong nagpapasalamat sa Diyos. Ito ang isang katangian na taglay ni Pablo na nais niyang makita sa lahat ng mga mananampalataya. At ito po kanyang mga sinulatan sa mga taga-Korinto. Dahil alam niyang mayroong kapangyarihan sa isang pusong mapagpasalamat. Katulad po ng ating pinagdiwang noong nakaraang linggo, ang ating Thanksgiving Sunday. There is power, in a grateful heart and a grateful spirit, isang pusong mapagpasalamat. At dito ay kinikilala ni Pablo na ang mga pagpapala na kanilang tinanggap ay nangyari dahil lamang kay Kristo Jesus. Kung maalala nyo na isa sa paraan na kung saan makita natin yung kabutihan ng Panginoon sa buhay po natin ay i-recognize na ang lahat ng bagay ay nagmumula sa ating Panginoon. At ito po yung binibigyan niya po dito. Ng lahat ng mga pagpapalang ito, they were made possible through Jesus Christ. Sabi nga sa verse 4, lagi akong nagpapasalamat sa Diyos dahil sa mga pagpapalang ibinigay niya sa inyo. No? Pagpapalang ibinigay niya sa inyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Believers in Corinth o sa Korinto
mga mananampalataya doon, ay we're not only blessed, no? Hindi lamang po sila pinagpala, but most of all, they were rich, abundant in everything. Sagana po sila sa lahat ng mga mabubuting bagay. At yung pong binabanggit po dito na sila ay pinagpala, masagana sa lahat ng bagay, ay lahat ito. It involves material and non-material. Na sa buhay ng mga mananampalataya, lagi na sinasabi, hindi lang naman tayo mayaman sa spiritual na bagay. Bagamat yun ang sinasabi at binibigyan din ng diin ng banal na kasulatan na maging masagana tayo sa mga spiritual na bagay. Pero ito pong sinasabi ni Apostol San Pablo dito, na katulad na sa mga mananampalataya sa Corinto, ay sila ay masagana, sila ay pinagpala, at sila ay pinasagana ng Diyos sa lahat ng bagay. They were rich in everything, no? Both materially, spiritually, material and non-material, no? In words and in wisdom. Ito yung non-material na binabanggit po dito. Kung maalala po natin na si Haring Solomon, no, ang pinili niya nung tinanong siya, no, ng Diyos, ay ang pinili niya ay karunungan, yung wisdom, no. Pero kung titingnan po natin na nung pinili niya yung karunungan, ay sumunod naman yung lahat ng pagpapala, yung kasaganaan sa kanyang buhay, at siya ay pinasagana ng Diyos dahil doon sa karunungan o yung wisdom na kanyang pinili, kanyang buhay. Yun po yung ikalawa na makita natin dito sa mga talatang ito, at yun po ay doon sa talatang 2, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo, kayo ay naging masagana. Yun, sa lahat ng bagay, maging sa pananalita at sa kaalaman. So ang dahilan kung bakit natamo nila ito, ang sinasabi ni Apostol San Pablo dito, ay yung pakikipag-isa nila kay Kristo. So yun yung dahilan. So very clear po na hindi natin po pwedeng sabihin na kung tayo ay naging Kristiyano o mananampalataya, maghihirap o magiging salat tayo. Dito maliwanag niyang sinasabi na ang dahilan ng kasaganaan ng mga mananampalataya na ito ay yung pakikipag-isa nila kay Kristo. Kaya masasabi natin na ang susi talaga sa buhay na ganap at kasiyasiya. At yun naman ang pinangako ng ating Panginoon sa John 10:10, na ang susi ang daan sa buhay na ganap at kasiyasiya ay ang pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Yan ang katotohanan na binabanggit po dito. Katulad ng nangyari o naranasan ng mga mananampalataya sa Corinto. Sumunod na binibigyan niya ng pansin po dito ay yung verse 3. Sabi nga dito, ang katotohanan tungkol kay Kristo ay pinagtibay sa inyo. So, ano pang ibig sabihin nun? Sila ay naging mabuting patotoo ni Kristo. Yung buhay nila. Sabi nga, ang katotohanan tungkol kay Kristo ay pinagtibay, no? Dahil sa inyo. So, naging mabuti silang patotoo sa kanilang pananampalataya. Kanilang ipinamuhay ang salita ng ating Panginoon. Iyan po ay isang mahalagang tema na binibigyan ni Apostol San Pablo. Yung pagiging mabuting katiwala. Oo, mabuting witness. Yeah, tama rin yun. Mabuting katiwala ng pananampalataya. Buhay na pinagkalob sa atin ng Panginoon. Dahil ang isa sa mga binigyan ng pansin ni Pablo sa kanyang mga sulat ay ano yung dapat taglayin ng mga mananampalataya upang maging mabuting patotoo. Kasi ang concern ni
Pablo sa kanyang mga sulat. Una ay, papaano niya mawin yung mga Israelites, and one thing para magawa ito ay maging mabuting witness sa kanila, maging mabuting patotoo sa mga Israelita, sapagkat ito yung isang burden niya sa kanyang buhay, na ang mga Israelita ay manampalataya at kumilala sa ating Panginoong Hesukristo. At napakaganda, sabi niya sa mga mananampalataya sa Korinto, they were a good witness. Pinamuhay nila ang salita, at dahil dito sila ay hindi nagkulang sa anumang pagpapala. So again, binibigyan ho ng pansin dito na dahil doon sa kanilang mabuting pagsasapamuhay ng kanilang pananampalataya, sila ay hindi pinagkulang ng Diyos. As a result, sabi nga, kaya't hindi kayo nagkulang sa anumang pagpapala. Wow! Napaka ganda po na marinig ito. Kaya mayroon po tayong awitin na lagi po nating piniplay sa ating devotion gabi-gabi o Monday to Friday, ay yung hindi ka nagkulang. Sabihin nyo nga, ang Diyos ay hindi nagkulang. Kung mayroon man sigurong nagkukulang, hindi ang Diyos, kundi malamang tayo. Nagkukulang tayo saan? Kukulang tayo sa paniniwala, nagkukulang tayo sa pananampalataya, kasi ang susi sa lahat ng ito ay yung pananampalataya, na maniwala tayo na kayang gawin ito. Sabi nga ni Pablo, they were made possible through Christ. So, manampalataya, maniwala, at magtiwala doon sa kakayanan ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi kayo nagkulang sa anumang pagpapala, habang hinihintay ninyo ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. So, nandun, anticipation nila doon sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo, na kanina nga ay binasa natin o napahinggan po natin sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos, yung pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. At yun yung diin po ng talata kanina sa ating Ebanghelyo, binigyan ng pansin, At yun nga, habang hinihintay ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya sa atin din, habang tayo ay nag-aantay, mararanasan natin kung gaano kabuti ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Tayo po ay talagang nilikha ng Diyos, na sabi sa isang talata sa Aklat ng Mga Awit, ay tungkulin niya na tayo ay pangalagaan ang buhay po natin. So habang inaantay natin ang pagbabalik ng ating Panginoon na mayroong anticipation at maging handa, ang Diyos ang siyang nagsusustain sa atin to the end. At sabi nga, we were built to last. Ika nga, tayo ay nilikha ng Diyos para manatili hanggang wakas. So kung yung pong mga nagtatayo ng mga gusali o ng ano paman, ay sabi nila ay this is built to last, talagang hanggang walang talagang matatag at matibay. At yan din po ang gagawin ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Tayo ay nilikha ng Diyos upang maging matatag hanggang sa wakas. Hindi tayo kailanman pagkukulangin ng Panginoon. Yan ang katotohanan po dito. Meron ng mga challenges yan, nandyan ang kanyang sustaining grace, yung pag-sustain ng Panginoon. Ang ating gospel reading, sabi ko kanina, na tumutukoy muli sa mga huling panahon, na kung saan ay binabanggit ang pagdating
or the advent of the Lord. So, yan, may mga palatandaan katulad nung pagkahalintulad doon sa puno ng igos na binasa kanina. And since no one knows for the time and date ng pagdating ng ating Panginoon, ay kailangan magbantay. Mayroong pagbabantay. Be watchful. Magbantay. At dito sa ating talata, sa talatang 8, kayo'y gagawin niyang matatag hanggang wakas. Ito po yung sinasabi ko kanina na isusustain tayo ng ating Diyos hanggang sa wakas. At tayo ay gagawin niyang matatag hanggang sa wakas. At ano po ba ang sikreto? Hindi naman ito sikreto. Anong susi? Ito talaga maging matatag tayo hanggang sa wakas. Walang iba kundi ang pananatili sa salita ng ating Panginoon. Katulad nga doon sa binanggit kanina sa talata, ang lahat ng bagay magwawakas, ngunit ang salita ng Panginoon ay mananatili. Ito lamang yung mananatili hanggang sa wakas. So, saan ba tayo maniniwala o mapanghahawakan? Di doon sa mga bagay na mananatili hanggang sa wakas. At ito yung salita ng ating Panginoon hanggang sa wakas. Kaya nga, sabi niya, kaya gagawin niya kayong matatag hanggang wakas upang, ito yung purpose niya, matagpuan kayong walang kapintasan sa araw ng ating Panginoong Jesucristo. Ayan. Maging blameless tayo. Makita tayong kaaya-aya, kalugod-lugod sa kanyang harapan. Tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang makipag-isa sa kanyang anak na si Jesucristo na ating Panginoon. So mga kapatid, mahalaga, kailangan yung maging matatag. Sabi nga po dito, ang katatagan sa ating mga buhay dahil may mga bagyong darating, may mga unos ng buhay na laging dumarating. Mayroong dumating, nakalipas, meron na namang darating. At literally sa atin, taon-taon ay yan, alam naman natin yan na napakaraming bagyong dumarating sa ating bansa. At ganoon din sa buhay po natin na pag meron na tayong isang suliranin, isang problemang na-solve, meron na namang darating. Sabi nga natin, at sa pamagitan ng mga suliranin na yan, ng mga challenges na yan, yan ang ginagamit ng Panginoon na tayo ay maging malakas at maging matatag. At makikita natin na sa bandang uli ay matatag na tayo doon sa mga pinagdaraanan na yan. So, kailangan nating maging matatag. At ang maganda po dito, ang Panginoon mismo ang gagawa nito para sa atin. Doon sa talatang 8, kayo'y gagawin niyang matatag hanggang wakas. Kayo'y gagawin niyang matatag hanggang sa wakas. Napakagandang pakinggan, di po ba? Na ang Panginoon pala ang siyang nagbibigay sa atin ng kalakasan. Kaya yung lagi nating sinasabi nga doon sa Sikaraya 4:6 na not by might nor by power but by the Spirit says the Lord. Kasi minsan tayo ay nananangan sa ating kakayanan. So kapag ganoon, hindi natin ma-experience na God is so powerful sa buhay po natin. And gamitin natin yung power, kapangyarihan na galing sa ating Panginoon sapagkat siya lamang ang makapag-sustain sa atin sa energy, sa kalakasan na kailangan natin sa pang-araw-araw nating buhay. Ayan, maging matatag tayo hanggang sa wakas. Hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. At ang ating talata ay
nagwakas sa salitang ito ni Pablo, tapat ang Diyos na tumawag sa inyo. Tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang makipag-isa sa kanyang anak na si Jesucristo na ating Panginoon. Mga kapatid, muli, binibigyan ni Pablo ang mga taga-Korinto ng assurance of God's faithfulness. Ito yung iniiwan niyang assurance sa mga mananampalataya doon. God's faithfulness to the believers in Corinth. He then emphasized that it was God who called them. Dalawang bagay, God's faithfulness and it is God who called them. At yun ay isang bagay na mapanghahawakan natin sa ating buhay. At sa atin din naman lahat, ito rin yung iniiwan sa atin ng mga talatang ito. Ang katapatan ng Diyos ang siya nating mapanghahawakan sa buhay po natin. Katapatan doon sa kanyang mga pangako sa atin. Katapatan sa kanyang kabutihan at kanyang kapangyarihan sa buhay po natin. At katulad din ng pag-emphasize niya doon sa pagtawag niya sa mga mananampalataya doon. And now, kung mayroon tayong mga uncertainties sa ating mga buhay, masabi nga, walang katiyakan na mga nangyayari sa ngayon, one thing is certain. Kumbaga, kung mayroon man yan, hindi pa natin alam kung kailan talaga matatapos ang mga problemang ito, ang pandemic na ito, kailan ba talaga ito matatapos? Kapag ba mayroon ng vaccine, matatapos na ba ito? O ano ba ang posibleng mangyari? Maaring uncertain ang mga bagay na ito. Pero isa lang ang ating masasabi. One thing is certain. God is always faithful sa bawat isa sa atin. And God will remain true to His word. Kaya po, sa mga salitang ito, mapanghahawakan natin ang katapatan ng ating Diyos at ang katotohanan ng kanyang mga salita ang siyang laging mapanghahawakan natin upang nang sa ganon, sa muling pagdating at sa pagbabalik ng ating Panginoon sa kanyang pagdatalika nga, masumpungan tayong kaaya-aya, masumpungan tayong matatag, malakas at patuloy na nagpupuri, patuloy na masayang naglilingkod sa ating Panginoon. Ating salubungin, ating i-anticipate na mayroong pananabik ang pagdatal na ito ng ating Panginoon. At patuloy nating ihanda ang ating mga puso sa patuloy na gagawin at gagawin ng Panginoon sa mga buhay natin, sa ating individual, sarili natin, sa ating pamilya, at sa ating komunidad, sa ating iglesia, in our community, in a larger community. Patuloy nating ihanda na patuloy sa ating pagkahanda ay handa rin natin na ating mga sarili na makakita ng iba pang mga bagay, hindi lamang sa mga bagay na katulad ng dati, kundi mga bagong bagay na gagawin ng Panginoon sa buhay natin, sapagkat ang Diyos ay hindi nauubusan ng mga bagong bagay na kanyang gagawin sa atin. Friends, ihanda natin ang ating mga buhay, ihanda natin ang ating mga sarili sa patuloy na pagkilos ng Diyos sa ating mga buhay. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Tayo po ay dumako sa ating masayang pagkakaloob ng ating mga pangako, pasasalamat sa ating Panginoon, at dalhin po natin ito at maaring sa inyong mga tahanan ay
ipunin nyo muna dyan at may pagkakataon ay dalhin ninyo at kaya naman ay ma-pick up. Salamat po sa patuloy na tumutugon sa hamon ng pagkakaloob, sa inyong patuloy at matapat na paglilingkod sa pamagitan ng mga handog na ito. Alam natin na patuloy na dadaloy ang biyaya at kasaganaan sa buhay ng bawat sa atin sa pamagitan ng ating pagiging generous sa ating paglilingkod sa larangan ng pagkakaloob. Tayo ay manalangin para sa ating mga paghahandog. Panginoon, darako po muli kami sa mga paghahandog at mula po sa mga biyayang inyong pinagkatiwala sa amin. Salamat po dahil sabi nyo nga ay mapalad ang mga nagbibigay at mas masaya, Panginoon, ang mga naghahandog. Tunay po na i-bless nyo ito, Panginoon, lahat po ng mga kaloob na ito ay nyo pong pagpapalain, maging daluyan pang nang sa ganun ang mga blessing ay dumaloy din sa marami, Panginoon, at tumugon sa iba't ibang mga pangailangan at ministeryo ng iyong iglesia. Hindi lamang po dito sa iglesyang ito ng Hope UMC, kundi sa aming distrito, sa aming annual conference, and even in that larger community where we belong, Panginoon, na kayang abutin ng mga kaloob na ito. Balik mo ito ng ibayo pang pagpapala, Panginoon, sa kamay ng inyong mga anak. Salamat po at ibinabalik namin ang lahat ng pagpupuri sa inyo sa matamis na pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Halina't magbigay, the best ang ialay. May ngiti sa langit, awit ng papuri. Tayo'y magtanim ng mayroong aanihin. Pagpapala ng Diyos ay maangkin mong lubos. Babalik sa'yo ang iyong ibinigay ng siksik, liglig at umaapaw. Babalik sa'yo ang iyong ibinigay ng siksik, liglig at umaapaw.
Tayo po ay dumako sa ating pangwakas na panalangin. Panginoon naming Diyos, patuloy namin kayong pinapasalamatan sa pagkakataon na ito na kami po ay patuloy pong kapag-alay ng pagpupuri sa inyo. Maraming salamat sa pagkakataon na ito sa bawat isang nagibahagi, Panginoon, sa pananambahan na ito mula po sa kanilang mga tahanan na nakatunghayan sa pamagitan po ng mga ng technology, Panginoon, ay kami ay nagkakaisa sa diwan ng pagpupuri at pagsamba sa inyo. Muli, O Diyos, sa pagkakataong ito, patuloy namin dinudulog ang aming mga sarili sa inyo at patuloy pong naglalagak ng aming pagtitiwala at pag-alay, Panginoon, ng pagpapasalamat sa lahat ng inyong kabutihan at katapatan sa buhay ng bawat isa sa amin. Sa loob ng isang linggong dumaan, Panginoon, inyong iningatan kami, pinagpala, Panginoon. Katulad po ng inyong pinakita sa mga talatang tinunghayan namin na ang inyong kasaganaan, pagpapala ay dumadaloy sa buhay ng mga mananampalataya. Sa gitna ng pandemya, sa gitna ng crisis, Panginoon, patuloy po na nangingibabaw ang inyong kabutihan at katapatan. Kaya ang bawat isa ay patuloy na dumudulog na mayroong pagpapasalamat, kapakumbabaan at pagkilala, Panginoon, sa inyong kabutihan sa buhay ng bawat isa namin. Lord, patuloy kaming dumadalangin na ang bawat isa ay katagpuin sa kanilang mga kalagayan o mga pangailangan sa mga sandaling ito. Maaaring sila na mayroong mga matinding mga pangailangan, tuman ay sa kagalingan, para sa mga karamdaman. Lord, hinihiling po namin na kayo po ang siyang patuloy na magpagaling sa kanila at magpalakas. Lalo sila na mayroong mga nasa mga paggamutan at nadapuan, Panginoon, ng coronavirus na hanggang sa ngayon ay patuloy ang pananalanta na ang hiling namin, Panginoon, ito nga po sana ay tumigil na sa kanyang salanta, Panginoon, at mapuksan na po ito at ng mga dalubhasa ay makakita, Panginoon, ng solusyon para po dito. Lord, nawa maging ligtas ang bawat isa sa kalagayan na ito at hinihiling namin na kami inyong tunay na palakasin, Panginoon, sapagkat may mga pagkakataon na kami ay nanghihina, Panginoon, pero ang inyong pangako ay, sabi niyo nga, ay kayo ang mag-sustain, Panginoon. Lord, sa oras na ito, maaari po ba na maranasan namin lagi, Panginoon, paranas po ninyo sa amin ang kapangyarihan na yan na nagmumula sa inyo. And Holy Spirit, kayo po ang siyang magpalakas sa buhay ng bawat isa sa inyong mga lingkod, physically, spiritually, Panginoon, sa lahat ng bagay. At tunay na maranasan namin na hindi nyo pagkukulangin ang inyong mga anak, Panginoon, mga tahanan, mga pamilya, Panginoon, mga iglesia lokal, Panginoon, sa kanilang mga ministeryo, patuloy na dadaloy, Panginoon, ang kasaganaan na nagmumula sa inyo. Lord, kayo po ang siyang patuloy na magbigay sa amin ng kalakasan, Panginoon, at sa pagkahanda, pagbabantay ng mga anak mo, bawat mananampalataya sa inyong pangako ng pagdatal o pagbabalik, Panginoon. Masumpungan mo kaming laging handa na mayroong kasabikan sa inyong pagbabalik. Salamat po, Panginoon, at ito ang pag-asa na inyong iniiwan sa bawat isa sa amin. Mapangahawakan po namin ito, lalo higit ang inyong katapatan sa buhay ng bawat isa sa amin. Sila, Panginoon, na nagdiriwang, mayroong mga selebrasyon ng kanilang buhay, kaarawan, anibersaryo ng kasal, at ano paman mga pasasalamat, tagumpay, Panginoon, sa kanilang mga natamo sa loob ng isang linggong daan. Panginoon, salamat po at patuloy na ibinabalik ang lahat ng papuri sa inyo. Pagkilala na kayo ang siyang nagkaloob ng lahat ng ito.
Muli po, Panginoon, ang lahat ng papuri, pasasalamat ay aming ibinabalik sa inyo sa makapangyarihang pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon at aming tagapagligtas. Amen. At ngayon, sama-sama nating tanggapin ang patuloy na biyaya at pagpapala ng ating Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, kanyang pag-iingat at pagliligtas sa pamagitan ng kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Kristo. At ang law, gabay, pakikipisan ng banal na Espiritu, ang siyang patuloy na managan at manatili sa ating mga buhay, ngayon at magpakailanman. Amen.